or as you order? Tapsilugan. Tapsilugan, okay. So, nakabili ba kayo ng kotse dahil sa Tapsilugan or dahil sa iFern? Sa tulong po ni Ivan. Tulong ni iFern. So, nakatulong si iFern sa down payment. Ganon. Magkano yung naipon yung down payment? First car ba nyo to o marami na kayong kotse? First car. First car? First new car, dati second hand. Opo, once. Okay, once working second hand. Ngayon, nandyan ba siya o binenta nyo na para wala na siya? Anong nangyari? Nasira ba siya? Nabangga po. Nabangga. Tapos nung nabangga, sabi, ayaw ko na sa'yo, luma na yan. Iniwan nyo na lang sa gilid ng kalye. Binenta. Okay. So, itong bago nyong kotse, magkano po ang down payment? 38,000. 38,000. Magkano yung galing sa Tapsilugan? Magkano yung galing sa iFern income? Bali po yung sa iFern po galing, bali halo na po. Halo na. So, 3,000 galing sa iFern, 8,000 galing sa Tapsilugan. Kaya 3 plus 8, 38. So, dahil ba nag-iFern kayo, kaya kayo nag-decide bumili ulit ng bagong kotse? O kasi kailangan nyo na talaga sa Tapsilugan na tsempo lang po, na bibili na pwedeng mag-car club sa iFern? Ano yung major reason? Para sa iFern din po, and kailangan din po talaga namin ng sakyan para sa pag-travel. Okay. So yung Tapsilugan nyo, gano'n nakatagal to? 5 years, 10 years, 20 years? Since 1997. Since 1997, so 26 years. Oh yes, 26. Okay, 26 years na. Ano po yung pinakamalaking kinikita ni Tapsilugan sa, I don't know, isang linggo, isang buwan, isang araw? Ano po yung numero na familiar sa utak nyo? Magkano benta per day or magkano benta per week? Nasa 10 po lang. 10,000 ang benta per week? 10,000 pesos or 10 million? 10K po. 10K per day. Per week po. Per week, 10K. Naglalaro po ng 10 to 15 ganun. 10 to 15. Tubo na to o benta? Benta po. Benta. 10 to 15 per week. Di ibig sabihin, ilan Monday to Sunday ba kayo bukas? Monday to Friday? Every other day? Anong araw bukas? Monday to Saturday po. Monday to Saturday. Tapos 10 to 15K. Di ibig sabihin, parang ang benta sa isang araw, mga 2,000 lang. Tama ba? Hindi po pare-parehas po. Kaya nga, so mga ganun po. Pagka sa isang araw, pagka malakas ang benta sa isang araw, magkano? Everyday pala yun. Sorry. Okay. Diba? Kasi nakita si Madam. Naninervyos po siya dito sa Binibining Pilipinas. Okay, so 10,000 per day. Ha? So in 1 week, mga 60,000 yung benta natin. Tama? So sa 10,000 na benta, magkano ang kita natin dyan? Pagka tinanggal natin yung tubig, kuryente, ilaw, mantika, yung Tapsilog. Yan, mga magkano, sa 10,000 na benta, mga magkanong neto na kita natin dyan? Pagka nasweldoan mo na yung mga tao mo. Siguro... Kayo ba may-ari? Ba't alam niyo yung sagot? 5K! Maganda, yung negosyo kung ang benta 10K, tapos kumita ka ng 5K, maganda negosyo, kalahati. Okay. Pero yung kalahati, yung sweldo ba ng tao, everyday nyo inaabot, hindi? Bali, family lang po kami sila. Family. So, parang yung mga gastusin doon na lang kinukuha. Okay. Asawa ko siya, anak. Okay. So, asawa sa kanang ilan? 3 kayo nagtatrabaho dyan. So, anong dati mong trabaho bago kayo nagtapsilugan? Or parang for the longest time yun na? Hinaan mo nga yung aircon dito, ang lakas ng buga ng hangin, parang giniginaw na yung mga Since tao. lady po ako, tsaka yung asawa ko nagtatrabaho sa mga restaurant din. Okay, so tumigil na siya para mag full time sa Tapsilugan. Eh yung anak niyo po? Maliit pa kasi yung anak ko. Hindi ngayon. Ay, ngayon. 26 years na yung Opo, Tapsilugan. yung panganay ko, yun po kasama namin sa Tapsilugan. And yung pangalawa, Ilan taon na siya? Nakalimutan yung anak na. 30. May asawa anak na to? Nandito ba yung anak niyo? Tanungin natin siya. Ilang taon ka na? 30. May asawa, may anak ka na? Wala, single. Single. Nakapagtrabaho ka sa ibang lugar? Bago sa Tapsilugan? Hindi na po sir. Dahil Ano daw? hindi namin po siya pinagtrabaho na sa dahil kinuha namin sa Kaya nga, so full time. So magkano ang sinesweldo niyo sa kanya?
Kalain na. 5 po per week. 2.5 per day. Eh di yung 5,000 na kinita ko, 2.5 sa kanya na punta. Sa kanya, amo natin. Nilalagay ako sa bank account niya kasi. So may bank account siya. Okay. So, kung ang negosyo mo is 10,000 per day, so 60,000 per week yan, sabi mo kalahati is kita, so 30,000 per week, no? Tapos 4 na linggo, so 120,000 a month yun. Sa piling mo, 120,000 a month ba yung kinikita mo? Kasi less na yung upa. Magkano yung upa nyo? 13 po. 13,000. So sabihin na natin, 100,000 na lang natitira. Meron pa bang ibang binabayaran na monthly? Kuryente, tubig. Magkano yung kuryente, tubig? Nasa 2K. Sa bahay lang yun. Okay. Iba rin sa tindahan. Okay, so dito sa iFern business niyo, builder na kayo, kailan kayo nag-umpisa? Last year po. Last year. Okay. So, tumutulong ka dun sa iFern business or sa Tapsilugan lang? Sa Tinsalugan. Anong trabaho mo doon? Ikaw ba yung nagluluto? O ikaw yung nagsiserve? Kahera ka ba? Taga-serve. Sino yung taga-luto? Si mother, si father? Sino yung nagluluto? Kayo yung nagluluto. Okay. So, yung sa 26 years ninyo sa Tapsilogan, every year ba lumalakas yung negosyo? Or nung nag-pandemic, nagsara ba kayo? O lalong lumakas? Sarado. Hindi, kasi meron iba, yung pandemic, di ba? Marami nag-order, puro delivery, lalo lumakas. Hindi, Sarap po. nagsara kayo. Gano'n kayo katagal yung nagsara? Buong pandemic po. Ba't Tapos 2 taon, gano'n? Hindi po. Nag-online po kami kasi wala naman po kami makain. Okay, so sa online may bumibili. Meron naman po. Okay, anong binibenta niyo sa online? Tapsilog din? Okay. And then, So ngayon, nung nag-iFern kayo, maganda ba ang kita sa iFern? opo. Paano? Binibenta niyo ba doon sa Tapsilogan? Paano ginagawa niyo? Sa ngayon po, ano po sa tindahan. Naka-display. Opo. Tapos yung mga customer niyo bumibili po. Opo, minsan may nakakabili din. Okay, inaalok niyo ba? Opo, pag may time. Kasi may time, kasi nagluluto kayo. Mahirap naman habang nagluluto. Binigay party dyan! Diba? Dapat trabaho niya yon. Tama? Kasi ikaw yung waiter eh. Sir, habang naghihintay po kayo, basahin niyo to tungkol sa Perdi, Peractive. Sir, tinitignan ko yung mukha niyo, parang kailangan niyo ng F-collagen. Diba? Tapos pag-serve niyo, Madam, kailangan niyo silver fresh. Kasi, yun yung meron sa inyo eh. Meron kayong Tapsilogan, yung mga pader, pwede natin lagyan ng mga poster. Tama? Ang mga tao habang naghihintay ng ulam, tama? Habang naghihintay ng kape, naghihintay ng kanin. Ano yung kape sineserve nyo doon? Nescafe? Kopi ko? Tama, inaalok nyo ba? Tama? Kasi pagka ang alam ng tao, ang meron lang Nescafe, kopi ko, di ba? Hindi sila bibili ng Fern Coffee. Tama? Pag naghanap ng yung daw hindi matamis, ayun, in-offer namin sa tindahan. Hindi, sabihin mo, isang nga Nescafe, ay, out of stock pong Nescafe. Sige, kopi ko na lang, ay, out of stock din yung kopi ko. Sige, great taste na, ay, out of stock din yung great taste. Diba? Anong kape dito? Ay, meron pong pinakamagandang kape dito. Kape na, may vitamina pa. Yes! Fern coffee. Pwede ba yan? Na-memorize mo ba? Uy. Waiter na naka-red cap. Kausap kita, huwag mong kausapin yan. Hindi ka mapapayaman yan. Mas mayaman ako dyan. Kung anong meron sa kanya, sa akin galing lahat. Kaya huwag ka makinig dyan, sa akin muna. Pag umalis na ako dito, makinig ka na ulit sa kanya. Narinig mo ba yung sales talk ko? Paglapit ng customer, sige, isang Nescafe, ano sagot mo? Oh. Wow, very good. Kopi ko. Great taste. Eto nga, anong klaseng tong Tapsilogan? Anong kape nyo? Magkano ba isang Fern coffee? 40. 40? Kamahal naman! Ano to, Starbucks? Ano meron dyan sa kape nyo? Ba't 40? Anong klaseng vitamins? Ikaw ba yung tatay niya na? Ikaw ba yung may-ari ng Tapsilogan? Ha? Ikaw ba? Ikaw yung sumasagot.
O yung aircon lumakas ulit, baka mawalan tayo ng customer dito sa kapsilugan natin. Oo, naninigas na sila. Alam niyo, next time ha, pagpunta kayo dito, dala po kayo ng jacket. Hindi kami namimigay ng jacket. Nagbebenta, hindi namimigay. Sige, makakit ka ng jacket dito, bentahan natin. Okay, so, alam nyo, you're running a business for 26 years, that's called comfort zone. Kung 26 years, hindi palaki ng palaki yung negosyo mo, ibig sabihin, hindi bang tatagal, pwede kang tabihan ng Jollibee, pwede kang tabihan ng McDonald's, pwede kang tabihan ng kahit na anong chain store dyan, no, na willing siya makipagpatayan ng presyo sa'yo, wala kang choice kundi magsasara ka. Hindi dahil kailangan niya yung negosyo mo, no, or gusto lang niya talunin, kailangan na niya yung pwesto mo para mapalaki niya yung negosyo niya. Yes. Diba? Kakainin niya yung pwesto mo. So, ang gagawin nila, pagsasarahin nila yung kumpanya mo or negosyo mo. And ikaw, ilang taon ka na sa Taxi Dogan? 30 ka na ngayon, sabi mo, di ba? Ilang taon ka nag-umpisa ron? Graduate ka ba ng college or from high school sa Taxi Dogan ka na? 5 years ka pa lang. So 30 ka na, so 25, yung 25, before the 25 years old, what were you doing? Starting sa Taxi Dogan. So college graduate ka ba? Third year college. Tapos, nag-work ka na sa Taxi Dogan. Okay. So, ano yung course mo? Nag-IT ka. So, yun ba yung pangarap mo? After ko mag-IT ng 3 years, magtatrabaho ko sa Taxi Dogan. Yung microphone, lipat nga natin sa akin. Hindi ka, sama ka dito. Hindi, kasi sometimes parents have dreams for their children. So, let's see. Ano yung dream mo para sa sarili mo? After you finish third year of IT, did you want to continue studying? Or nung sinabing dito ka na sa Taxi Dogan, happy to help lang ba? Or sabi mo, ay, sayang yung mga pangarap ko. Nag-aaral po ako ng IT sa third year. Oo. So, hindi po ako nag-success sa course na kinuha ko. Pag pumaksa ka, Oo. nag-aaral ka ba? Baka mamaya, puro date ang gagawa mo. Baka nagpaparkada ka, kaya hindi ka pumasa. So, nagpasya po ako na helping my Oo. family business para tumulong sa akin. Okay. So, 30 ka na ngayon. Nakikita mo ba yung sarili? Ma'am, ilang taon na po kayo? 55. Magka-same age tayo. Same age. Kaka-birthday ko lang noong November. I turned 55. Okay? Ikaw ulit? Ano na yung itsura natin? Joke lang. So, ano nga 30 ka ngayon? 55 si mother. So, magano tayo? Let's look into the future. At the age of 55, gusto mo ba nagpapatakbo ka pa rin ng Taxi Dogan? Yung ba nakikita mo sa future mo? 30 ka na ngayon eh. So, in 25 years, 70 years old na si mother. So, baka medyo retired na siya. Or mabagal na siya magluto, di ba? Kasi 70 na siya. So, ikaw by then, 55 ka na. Nakikita mo ba na at the age of 55, Taxi Dogan pa rin yung ginagawa mo? Hanggat kaya po. Okay. Wala, huwag kang tumawa. Kanya-kanya yan eh. So, kumbaga, sa nakikita mo talaga, Taxi Dogan, pangarap mo ba na, sige, naitahin, magpahinga na kayo. Ako na magpapatakbo ng Taxi Dogan. Yes po. Okay, so wala kang ibang pangarap na nakikita. Wala kang ibang naisip. Basta, Taxi Dogan lang, happy ka na. Opo. Okay. So, bakit? Dahil ba yan yung family business at gusto mo siyang ituloy? Or yan lang ang alam mong way para kumita yung pamilya niyo? Ayun lang po. Dagdag income namin sa iPhone. Ha? Idadagdag yung income sa iFirm. Okay. So, ma'am, yun din ba yung idea niyo sa iFirm? Idadagdag yung income? Ha? Opo. Okay. Sige. Mamaya, bababa tayo. Unveil natin yung kotse. Umuulan pa ba? O tumigil na yung ulan? Umuulan pa rin. O, sige. So, lakad palapakan natin yung makina. Thank you po. Okay. Picture muna tayo. Sino may upline ba to?